Ako po si Daisy Lacanlale ng Pampanga. Panahon po ng pandemic nang matuklasan ko ang video sa YouTube kung paano nabuksan ang aking diwa at nalaman ang katotohanan. Panoorin po natin ang video na to ng Mensahero ng Silangan. Isang pagbati mula sa Ophirian Heritage. Inilabas natin itong video para pagbigyan ang mga kahilingan na magbigay tayo ng opinyon tungkol sa kwento na hindi raw si Rizal ang pinatay sa Luneta at siya daw ay nabuhay until ripe old age. Paunahan namin kayo. Panoorin nyo muna or balikan ang mga naunang video na inilabas namin tungkol sa mga obra ni Rizal. Kasi kung wala kayong background at hindi nyo naarok ang totoong lalim ng kanyang mga ginawa, hindi nyo maa-appreciate ang argument na aming inilalabas dito sa video. Nasa description po ang link to the playlist. Dahil komplikado ang mga information na nauugnay sa sabi-sabi na hindi raw si Rizal ang nabaril, sisimulan natin kung sino talaga si Rizal. Dati-rati, ang alam lang ng mga Pilipino ay kung sino ang magulang ni Rizal. No one cared na kalkalin ang pinagmulan ng mga ninuno ni Rizal. Hindi na po namin tatalakayin dito ang ancestry ni Rizal. Tapos na kasi yan sa mga naunang video. Ngunit, babanggitin namin na si Rizal ay may dugong inchik dahil galing sa Fujian province ang kanyang ninuno. Fact check na po yan. Si Rizal ay may dugong Chinese. Kapag pinairal nyo na naman ang pamumulitika, hindi nyo maaarok ang katotohanan. Ngayon, bakit natin sisimulan sa family background? Yan ay para linawin ang tunay na pagkatao ni Rizal na iniuugnay sa fairy tale ng British royal family. Ganito ang istorya na ikinalat. Ayon daw sa article, The Mystery of the Barclays Account ng World Viewer dated May 8, 2016, si Rizal daw ay foundling or napulot lamang ng Mercado family sa tapat ng kanilang bahay sa Calamba, Laguna. Paano daw nangyari? Simulan natin kay Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld. Nagbuntis daw itong si Princess Victoria habang nasa Germany at nang malapit na siyang manganak, nagmamadali siyang nagbiyahe papuntang England. Kailangan niyang isilang ang kanyang anak sa English soil para magkaroon ng karapatang umakyat ng trono balang araw. Habang nasa barko, napaaga daw ang panganganak nitong si Princess Victoria at ang lumabas ay kambal, isang lalaki at isang babae. Dahil kakaiba daw ang anak na lalaki, itinago nila ito, walang record. Samantalang ang babaeng anak ay lumaki at iyon ang naging Queen Victoria of England. Huwag po kayong malilito. Ang nanay ay Victoria, ang ipinanganak ay Victoria din. Sabihin na nating Juniora. Ngayon, sa hindi malinaw na pangyayari o paglalahad ng kwento, yung itinagong kakambal ni Queen Victoria ay lumaki daw sa Borneo at yun ang naging Prince Julian Taliano. Dito pa lang ay napapansin na kaagad yung kasinungalingan. Bakit? Kasi ang nanay ni Queen Victoria ay German, ang ama ay British. Kung ang ina ay German at ang ama ay British,
Paano naging kamukha ni Lapu-Lapu ang anak na lumaki sa Borneo? Sa totoo lang, humahagal pa kami ng tawa habang binabasa itong kwento. Mas lalo kayong matatawa mamaya kung paanong sumulpot si Rizal sa eksena. Ganito, dahil Muslim daw si Prince Julian Taliano, gusto niyang mag-penetrate sa northern part ng Philippines. Kung kaya, pasikretong inilagay sa basket ang kanyang bagong silang na anak at inilagay sa gate ng Mercado family sa Calamba at yun daw ang naging Jose Rizal. Pinalalabas na ang tunay na ama ni Rizal ay si Prince Taliano at ito ay apo ni Queen Victoria ng England. Very fantastic story. Mabinta po ito sa mga Pilipino na mahilig sa drama at teleserye. Naniniwala ka ba? Baliw ba itong si Prince Taliano para ilagay sa basket ang kanyang bagong silang na anak at bumiyahe mula sa Borneo papunta ng Calamba para iwanan sa trangkahan ng Mercado family? At yun daw ang naging Jose Rizal? Naniniwala ka sa kwentong yan? Pangalawa, kung nais nilang palaganapin ang Islam sa Metro Manila, tama ba na isang sanggol na nakalagay sa basket ang ipapadala? Pangatlo, sinasabi ng kwento na si Taliano na ama daw ni Rizal ay twin brother ni Queen Victoria, so meaning European descent. Tanong, may European feature ba si Rizal? Wala. Malay ang kulay ni Rizal. Pilipinong-Pilipino ang kulay na may halong pagka-incheck. Ngayon, ang paglulubid ng mga kwento na iniuugnay si Rizal sa Taliano at ang mga Taliano ay iniuugnay kay Queen Victoria ay para maging makatotohanan ang mga susunod na kasinungalingan. Dito pumasok itong si Karen Hudas. Ipinapakilala niya ang sarili bilang former attorney ng World Bank at ngayon, ikinakanta niya raw ang mga sikreto ng bangko na kanyang mga nalaman. Unang kanta niya, hindi pinatay si Rizal. Ano ang layunin? Upang ibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa Vatican. Kasi nararamdaman na nila ang unti-unting paggising ng mga Pilipino. Alam nilang sumibol na ang Ophirians at nagsisimula ng uriratin ang katotohanan. Pangalawang kanta, si Rizal ay nagpalit lang ng pangalan at siya ay naging si Father Antonio Diaz alias Severino Santa Romana. Siya ang signatory ng yaman ng Pilipinas kasabay si Wolfgang Strauch. Ano ang totoo? Itong Antonio Diaz alias Severino Santa Romana ay isang paring Jesuit na nagkukunwari bilang Jose Rizal. Tandaan nyo, until the end, ang mga sinulat ni Rizal ay puro pagkalaban sa mga pare at sa simbahan. Malalim ang alam ni Rizal. Galing na rin mismo sa bibig nitong si Karen Hudas. Lumalabas na may alam si Rizal tungkol sa kayamanan ng Pilipinas. Hindi kaya yun ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Rizal? Ngayong wala na si Rizal at sumisingaw na ang sikreto at alam nilang magagalit ang mga Pilipino sa Vatican, kaya pinalalabas nila na hindi nila pinatay si Rizal. Siya si Father Antonio Diaz alias Severino Santa Romana. Isang pare. Tanong, kailan pa naging pare si Rizal? Hindi ba't isinusuka ni Rizal ang doktrina ng simbahan? Tapos ngayon, palalabasin sa kwento na nagpare si Rizal? Patawa talaga, no? Pangatlong kasinungalingan, si Wolfgang Strauch, ang co-signatory ni Rizal alias Antonio Diaz at Severino Santa Romana sa kayamanan ng mga Pilipino. Lumalabas na itong si Wolfgang Strauch ang naging trustee o humahawak ng kayamanan ng mga Pilipino. Ang totoo, kung si Rizal nga ay si Antonio Diaz alias Severino Santa Romana, ito ang tanong,
Ipagkakatiwala ba ni Rizal sa isang German ang yaman ng mga Pilipino? Tandaan nyo, alam ni Rizal kung ano ang naganap sa Berlin Conference. Alam niya kung paanong nahuthut ang kayamanan ng Afrika at nagdusa ang mga Africans dahil sa Berlin Conference na pinangunahan ng Germany. Tapos, ipagkakatiwala ni Rizal sa isang German ang yaman ng mga Pilipino? Baliw ba si Rizal para gawin yon? Panoorin nyo ang buong Rizal series para maunawaan nyo itong tungkol sa Berlin Conference na sinasabi namin. Pang-apat na kasinungalingan nitong si Karen Hudas. Sinabi niya na ang World Bank ay kontrolado ng mga powerful extraterrestrial alien species mula sa ibang planeta. Ngayon, simpleng pag-iisip, common sense ha, kung totoo ang sinasabi ni Judas na powerful aliens ang kumokontrol ng World Bank, bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Nag-iisip po ba? Ano ang totoo? Pinagtatakpan ni Karen Hudas ang mga totoong serpent seeds na nasa likod ng pagkokontrol ng World Bank at world economy. Panoorin nyo ulit ang Creation series at Babylon series para maunawaan ang serpent seeds na sinasabi namin. Sila ang pinagtatakpan ni Judas, kaya gumagawa siya ng alien fantasy story. Panglimang kasinungalingan, nagpapakilala itong si Karen Hudas na siya ay isang attorney ng World Bank or something like that. At ngayon, inilalabas niya daw ang mga sikreto ng World Bank. Kung totoo man na siya ay konektado nga sa World Bank, gaya ng kiniklaim niya, bakit hanggang ngayon malaya siyang nakakagala mag-public speaking para ilabas ang mga sikreto ng bangko? Ano ang nangyari sa Bank Secrecy Law ng Amerika? Bakit hindi siya sinasampaan ng kaso for violating bank secrecy? Take note ha, hindi ordinaryong bangko kundi World Bank ang pinag-uusapan natin. What made her exempted sa paglabag ng bank secrecy law? Nag-iisip po ba kung bakit hindi makasuhan itong si Karen Hudas? The truth will set you free. Si Karen Hudas ay bahagi ng propaganda machine na naglalayon na lituhin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahasik ng maling impormasyon. Ang mga impormasyon na galing sa kanya ay ikakapahamak ng mga Pilipino. Paano namin nasabi? Ganito kasi yan. Kunwari, ginamit ng Philippine government ang impormasyon na galing kay Hudas. Siyempre, pagdating sa court trials, lalabas yan na bogus. Ano ang gagawin ng World Court? Idideklarang spurious ang claim at gumagamit ng mga fake documents and information. Perjury at contempt of court ang magiging kaso ng Philippine government. Kanino galing ang mga impormasyon? Kay Karen Hudas. Ngayon, ano ang epekto sa mga susunod na claim? Hindi na tatanggapin. Idideklara ng korte na sarado na ang kaso at hindi na tatanggapin ang anumang usapin na may kaugnayan sa pag-claim ng sinasabing deposit ng mga Pilipino. Paano na mga Pilipino? Nga, nagpapaniwala kasi kayo kay Karen Hudas. In short, itong si Karen Hudas ay pakawala para maghatid ng mga bogus information na magpapahamak sa mga Pilipino. Kuha niyo po ba? Ngayon, bakit ganito ang analysis natin kay Karen Hudas? Unang-una, kung talagang totoo ang information niya at sincere siya na tulungan ang sinasabi niyang humanity, bakit hindi siya makipag-ugnayan sa mga presidente ng bansa in a legal capacity? For sure, hindi siya tatalikuran ng ating presidente. Bakit hindi niya isama yung Wolfgang Strack na sinasabi niya and both of them tumayo sa World Court as star witness to support the Philippine government? It's been 10 years na.
na puro ngaw-ngaw sa YouTube at speeches na walang kinatutunguhan kundi lituhin ang mga Pilipino. Bakit hindi siya makipagtulungan kay Imelda na alam naman natin siya ang next to Ferdinand Marcos? Siya ang may hawak ng mga documents na ginamit na nga sa trial sa New York. Simple lang, di ba? Hindi yan gagawin ni Karen Hudas na tulungan si Imelda. Bakit? Puro propaganda ang ikinakalat nitong Karen Hudas. Baka sakaling may kumagat sa kanyang mga pain. Ngayon, ito ang challenge namin sa inyo. Try to research kung ano ang koneksyon nitong Karen Hudas at Wolfgang Strack sa mga Kabbalistic banks in the world. The truth will set you free. Hindi sana kami mag-touch tungkol dito sa mga wealth ng Marcoses kung hindi lang na-involve ang memory at reputation ni Rizal. Bilang konklusyon, mas malinaw ang mga dahilan para patahimikin si Rizal kaysa buhayin at mag-set up ng World Bank at gawing signatory itong si Wolfgang Strack at spokesperson itong si Karen Hudas. Si Antonio Diaz alias Severino Santa Romana ay pari. Si Rizal ay hindi pari. At hindi gagawin ni Rizal na makipagsabwatan sa mga pari. Huwag kakagatin ang bitag ni Karen Hudas. Si Jose Rizal ang pinatay sa Luneta. Period. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating mga videos. Sana nasagot nitong video ang mga request at mga tanong at mga agam-agam tungkol dito sa usaping hindi raw si Rizal ang pinatay sa Luneta. Sa mga subscribers, welcome to our heritage. Be blessed. Shalom. Tunay nga ninyong tuklasin. Kung kayo'y natuto o naliwanagan, pakisuportahan ang ating video sa pamagitan ng likes and subscribes. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.